talata ngayong hapon po sa 1 John 2:18. Okay, kung nakita na po, ating sabay-sabay na basahin po. Yan, sa wikang Ingles at sa wikang Tagalog. Sa wikang Ingles po, handa basa. Little children, it is at the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Tagalog, pumunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa iyo aming Diyos. Pagpalain niyo po ang pagtitipong ito ng inyong mga anak, maging ang celebration po ng Bethel Baptist Church ngayon. Patuloy namin dalangin ang iyong pong pagkasi sa lahat ng mga Baptist churches sa iba-iba pong lugar sa aming bansa kayo magpapala, maging sa buong daigdig. Samahan niyo kami sa pag-aaral. Isa po sa mahalagang aralin din po ay magkaroon kami ng idea sa lalaking ito na mamumuno sa daigdig isang araw, hindi para i-duplicate po niya si Jesus Christ. And Lord, give us wisdom as we study your word today. In Jesus' name, amen. So bago po natin na talakayin ang, meron po ako may mapakitang mga ilang video sa inyo. Maigsi lang naman po ito. Tatlo yan, di ba? Sige, ating panoorin muna. Tayo muna ay magpe-Facebook. Powerful man on the planet. Who do you think is the most powerful man on the planet? It's BlackRock, State Street, and Vanguard. These three companies are the largest shareholders of 88% of S&P 500 companies. Do you know how much total money there is in the world circulating? It's around $430 trillion, $440 trillion. They control $66 trillion of the entire world's wealth. So the commander-in-chief is not who we think it is. It's the CEO of BlackRock, Vanguard, State Street. It's people like Larry Fink and George Soros. They have influence. We've always been like, is it good for a guy like Elon Musk to be as rich as he is? Elon Musk is nothing compared to what these guys are doing collectively together. Sa unang video yan ay pinakikilala yung mayayaman ng daigdig. Apo, yung BlackRock, Vanguard at ano isa? Street Fighter. Yan. State Street. Okay. Aran naman po ay about sa New World Order. Sige po. Are you ready for a new world order? Well, am I ready for an unelected global communist regime that's going to rule over the people of Earth? Absolutely not. And aside from a bunch of power-hungry psychopaths in this room, I don't think anyone else is. But what I am ready for is for all of y'all to go fuck yourselves. And yung isa pa. Schwab says, we're going to make the world collapse. We're going to have everybody turn against each other. We're going to blame the political classes that we own and control. And then when we're done, we'll bring in our new solution. But first, they have to demolish the cultures and societies that we had before with the fentanyl, with the open borders, with the demoralization. And then they bring in their next phase, which is a high-tech, cashless society, robot, drone-controlled nightmare. All cars will have to have GPS. Everybody by law will have to have a cell phone at all times. And that's the admitted global UN standardized plan. Sige, salamat. So, yan po ilang mga clip lang na yung una, pinakita po doon yung sino ba yung pinakamayaman sa mundo. Malimit na kilala natin pinakamayaman ay si Elon Musk, si Bill Gates, si may-ari ng Amazon, si Jeff Bezos, si Jack Ma ng Ant Group. Pero pala po, ilan daw? Trillion ang naikot na pera sa mundo? $460 trillion. Hawak na din $66 trillion. Yung tatlo lang na yon, yung BlackRock, Vanguard at saka yung State Street. Yan po ang mga mayayaman ng daigdig. At kung sino sila, malamang-lamang na sina Soros yan sina George Soros. Yan yung ilang mayayaman.
Tapos yung pangalawa po ay, ano yung pangalawang video? Are you ready for the New World Order? Narinig niyo po yung word na yun, New World Order. Nasa $1 bill yan. Sa $1, Novus Order Seclorum, sa unang, yung $1 bill, meron diyang Novus Order Seclorum. Parang yun ang nakalagay doon na ang idea ay New World Order. At nagsimula na ang pagre-reset ng lahat mula nung nagka-COVID pandemic sa buong daigdig na i-reset na ang lahat. Isa yung reset, yung sa cellphone natin may mga reset button sa laptop, parang inuulit-uli. So narito na tayo sa, gusto nila magkaroon ng reset. Anong reset na gagawin? Ang pera ay maging cashless na. Ang pera ay hindi mo na hawak. Ito'y nasa sa himpapawid, palipad-lipad yan. Internet-based ang pera. At lahat ng tao ay dapat ay may cellphone. Kaya kung inyo mapapansin, merong cellphone tigta 300, 500, napakamumura na. Bakit lahat dapat ay meron? Bakit lahat ng cellphone ay may GPS? Ano yung GPS? Global Positioning System. Meron tracking device yan na kahit saan ka magpunta, yan ay ikaw ay nasusundan. Nakita niyo po sa inyong cellphone, meron location. Yan, location. Turn on your location. Kasi hinahanap ng satellite kung nasasan ka. So kung lahat ng tao ay may cellphone na, ay di kahit saan ka magpunta, mali lang yan ang mga ilang metro mula sa iyo. Kumbaga, ibinaba ko dito ang cellphone ko, wala pa naman akong 5 metro ang layo. So, malapit pa rin ako kung tutuusin. So yun po ay papunta na dyan at saka yung binanggit nung isa na drone controlled. At nung isang araw lang nagkaroon ng show sa Dubai, dun sa Burj Khalifa, nagpalipad ng drone. Yung parang isa yung pinakamalaking drone show sa buong daigdig na mukhang dragon yung umiikot doon sa building ng Burj Khalifa. Doon po sa yung mataas, yung 7-star na hotel. Tapos mamaya ay nabuong cube. Ang galing na nga nang nagko-control nito yung drone. Di ganyan nung nag-shot sa simbahay, parang nakakamangha na yung isa lang ni Michael na yon. Ito yung libong drone ang nalipad. Ngayon, anong connect niya sa atin? Darating talaga po ang mundo na totalitarian. Yung parang papunta ang mundo dun sa you can run, but you cannot hide. Kasi ang drone pwede yung nalipad na hindi mo naririnig. Nakakalapit na hindi mo alam. Nung connect yan sa ating buhay, yan ay mga preparation, mga kapatid, dito sa pagdating nitong lalaking ito. Sabi ng verse 18, mumunti kong mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. So, ngayon pong hapon, we talk about rapture last time. So, pagkatapos ng rapture, anong mangyayari sa daigdig? Merong isang lalaki na lilitaw, yung binanggit ni Pastor Eloy kanina sa preaching sa panaginip ni Nebuchadnezzar na estatuang ginto, gold, silver, bronze, iron and clay. May nakita siyang estatuang malaki. Tapos nung nabasa niya sa Daniel yung mga halimaw na mukhang agila, mukhang lobo, oso, mukhang leopard. Tapos yung huling halimaw ay hindi may describe na kakaiba. At pag niliwanag po sa Bible yan yung huling magiging leader ng daigdig na ito. Kung sino siya ay we do not know. Atin lang i-describe po ngayong hapon na ang mundo, ito pala po, may isa pa. Napalitan nyo na yung tinatawag na Pandemic Treaty. Pandemic Treaty. Ito po ipipirmahan ngayong March, sana huwag mangyari, na ang ibig sabihin ng World Health Organization ang pwede mag-declare na may pandemic uli. At pinag-uusapan na po ulit sa World Health ang Disease X. Ang pangalan niya, Disease X. Ang next pandemic, ang pangalan ay si X. Meron na silang pinaplano. At I hope na kayo'y nakakapanood niyan. Liban na lang na Batang Quiapo lagi ang yung nasusubaybayan. O kaya ay mga TikTokers. Pero if you look in the other side, subaybayan niyo ang World Health,
World Economic Forum. Yan kasi ang kanilang mga mouthpiece. So madaling hulihin ng isda sa bunganga. So sa kanilang salita, mahuhuli mo sila. At meron po ngayon niluluto na disease called X. Talagang yung mga X ay disease minsan. Okay. Letter X. Yun po yan. At sabi ng mga mas worse daw sa pandemic na nauna, ang tingin ko talaga, kinukondisyon ng tao para i-control uli ang buong population. At kaya marami hong mga ginagawa. At all of that ay preparation. Kumbaga si John the Baptist, prepare the way of the Lord. Si Antichrist, marami ring mga John the Baptist na naghahanda ng kanyang dadaanan. Yan ay yung mga binanggit natin kaninang mga billionaires, mga oligarchs, yan yung mga taong hindi nila alam na control sila or probably alam nila na sila yung mga nasamba na kay Satanas. Mga membro po sila ng mga secret society ng mundo nating ginagalawan. Na wala tayong kamalay-malay sapagkat tayo ay parang gusto nilang gawin yung mga Hunger Games, yung paglalaroan ang mamamayan. Possible ba mangyari yun kay Henry? Ay ginagawa na nga nila. Kita yung gera dyan sa mga Ukraine. Yung ipustahan ng mayayaman. Gastusan niya ng mga mayayaman. Ay ang China at Pilipinas pa. On the left corner. Weighing, di Pilipinas versus on the right corner. The rising dragon of the east versus the pearl of the ocean. Sige, siya mo nanalo dyan. Kasi, pero wala silang problema dyan. Kasi pag may war, may money. Okay? Mismong military personnel ng salitaan sa akin, pag may gera, may pera. So, all of that ay preparation lang para sa lalaking ito. So, ating puntahan na po siya. Sino ba yung mamumunong yan sa daigdig? The term Antichrist refers generally sa dalawa. Okay? Una ay yung, ito ba yung dinaretso na yung meaning? Okay, kasi yung isang Antichrist, yung mga tauhan ng Antichrist ngayon, Antichrist din yun. Pero meron palang the Antichrist. Yung the Antichrist. Siya yung mismong Antikristo. At aside po rito, ating ang basahin sabay-sabay, Antichrist also refers to the man who will rise in the world to make one final attempt to destroy Christ's work and people before Jesus return from heaven. Lalaki yan. Tao po si Antichrist. Okay? Kung buhay na yan, I don't know. Mahirap mag-speculate. Pero yun ay lalaki na siya ay lilitaw. Kung inyo po makikita sa Biblia, sa hula, mamaya pupunta pala natin yon. Siya yun. Next. Nauna yung aking gustong sabihin. Next po na slide. The Bible names for Antichrist. Ano yung mga tawag ng Biblia kay Antikristo? Okay, pakilagay nga po dyan. Little horn. Okay? Daniel chapter 7:8. Ating basahin po yung mga talata. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. Sa Bible po, pag nabasa yung salitang sungay, ang sungay mo, ang taas na. Di ba sa atin parang negative yung sungay? Sa Bible, ang sungay ay positive. Itinaas ng Diyos ang aking sungay. Nabasa niyo yan? Nung yung ina ni Samuel ay nakanta, the Lord lift up my horn. Ang horn ay symbol of power. Tingnan yung kambing na walang sungay, talong-talo sa suwagan. Pero yung mga big horn, wala, basagan ng bungo yan panalo ay. Ang horn ay symbol of power sa Bible. Pero kakaiba itong si Antichrist. Ang tawag ng Bible sa kanya hindi si big horn o si large horn, little horn. Hindi ko alam kung bakit, yun ang tinawag. Kung baga siya ay maliit na lalaki o maliit lang ang simula niya, hindi siya pansinin. Pwedeng ganon, I don't know. Pero sabi, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. Kahit siya maliit, meron siyang 3 ibabagsak. Okay? And behold, in this horn were eyes like the eyes of man. Yung sungay ay may mata, at ito yung malaki sa kanya. And a mouth speaking great things. Magaling na magsalita ang Antichrist.
Siya ay great orator. Napanood nyo na ba? Tingnan nyo ang speech na Adolf Hitler, yung no World War II. Talagang pag nagsalita na si Hitler, nagwawala. Pag si Kim Jong-un nadating, imagine nyo itong world-last dictator na ito. Ang galing ng charisma nito sa tao. Napaka-charismatic nito. So, tinawag siyang Little Horn ng Bible, and then sa isa pang talata, sa Daniel 8:9. Sige, basahin po natin sabay-sabay. Handa, basa. And out of one of them came forth a little horn, which was exceeding great, toward south, east, and toward the pleasant land. Ito ba yung hula na yung naputol yung sungay at naging apat? Yan nga yan. Tama, yan nga yan. So, nung mamatay si Alexander the Great, yan papunta diyan. Basta may little horn ang tawag sa kanya ng Biblia. Kasi mamaya na. Next, na tawag kay Antichrist, the king of fierce countenance. Ano yung countenance? Ang countenance ay muka. Okay. Daniel 8:23. Ating pumasahin yung talata. Sige, basahin po natin sabay-sabay. Handa, basa. At sa huling panahon ng kanilang kaharian, pagka ang mananalangsang ay nagsinating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha at nakakaunawa ng malabong salita. Matalino siya. Pero yung kanyang muka, mabagsik. Leader ito. Siya ay charismatic, pero siya ay powerful ang personality. Yan. At ang mundo'y uho na sa gayang mga leader. Hindi tulad ng Amerika ngayon. Ang leader ay, sabi ni Joe Biden, di ba Amerika ang superpower ngayon? Napapanood niyo po, nasubaybay po kasi ako sa Fox News at sa CNN eh. Kinitingnan ko minsan, the most powerful man ay hindi alam kung nasasan siya. Nakamay sa wala. Tapos sabi, where am I? So para siyang pang nursing home na. Yung matanda na talaga siya. Kailangan si Barack Obama lagi ay nasa likod para i-coach siya. Anong ibig sabihin ko po? Ang mundo ngayon parang walang great leader na pinapakinggan ng lahat. Meron ba? Na pinapakinggan ng mundo na pag nagsalita ay pinakikinggan ng lahat? Wala. Tingnan yung Israel. Ilan ang kare-resolution sa United Nations para itigil ang gera? Pinakikinggan ng Israel? Hindi. Russia na nananaway, China, wala. Pero may sisibol na leader na papakinggan ng lahat. Malakas yan. Okay, yan yung kanyang number 2 na katangian. Next. Prince that shall come. Daniel 9:26. Ito'y hari, leader. Sige, nakalagay po dito. And after 62 weeks shall the Messiah be cut off. Yan yung 63 weeks. But not for himself. And the people, the prince that shall come, tingnan po ang kanyang gagawin, destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and the end of the war, desolations are determined. May binabanggit po na prince. Anong gagawin ng prinsipeng ito? 27. Sige, tuloy mo. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. So itong prinsipeng ito ang magbibigay ng kapayapaan sa Middle East. For 1 week. Meron silang peace treaty na pipirmahan, 7 years peace, kapayapaan sa Middle East. Kasi ngayon po ang gulo-gulo doon hanggang ngayon. Darating ang lalaking ito na napakahusay ng kanyang diplomasya, kaya niyang pagbati-batiin ang magkakaaway na bansa. Ano pa at aakalain ng mga taong ito na ang tagapagligtas. Bakit siya lang ang nakapagbati-bati sa Muslim, sa Hudyo, sa mga Kristiyano, sa mga Sikhism, sa mga Buddhism? Napapag-join-join niya ang mga politician at religion. For 1 week. 7 years po yung 1 week sa Biblia. Dito sa context. And in the midst of the week, kaso lang, after 3.5 years ng peace treaty, he shall cause a sacrifice and oblation to cease. And for the overspreading of abomination, he shall make it desolate. Ano yun? Nabanggit niya, Brother Henry? Sacrifice and oblation.
Wala pang templo ang Israel ngayon. Gustong-gusto ng Hudyong itayo. So pag tinayo nila yan, magkakaribok sa Middle East. Dating si Antichrist, pabayaan nyo na ang Israel na magtayo ng templo. At sagot ko, ako ang backer. Okay? Kaya akala ng Israel, uy, kakampi natin. Pinakikinggan din po siya ng mga Muslim. I-search ninyo, may inaantay ang Muslim na the ninth Imam, may inaantay ang Buddhism na yung parang avatar, may inaantay yung Maitreya, may inaantay ang Hudyong Messiah, may inaantay ang Kristyanismong Christ, Jesus. So lahat ng yan ay fit sa katangian ng lalaking ito. Kaya lahat ng relihiyong ito, ng mundo'y aakalaing ito na ang Kristo. Tingnan, ang bait-bait niya for the first 3.5. Pero after po niyan, lalabas yung tunay niyang kulay. Siya ay prinsipe. Ibig sabihin, magaling siya sa politicking, politics, diplomacy. Next. Yan lamang. Number 4. The man of sin. Sige, basahin natin yung talata. 2 Thessalonians chapter 2, 3. Sige, pwede kang Tagalog. Tagalogin nga natin para mas naintindihan. 2, 3. Okay, handa? Basa. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Sabagat ito hindi darating, maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Okay, next. Nakalagay po dyan. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Yan na siya. Lumabas yung kanyang tunay na kulay. Una, sa 7 seal, maputing kabayo. Sunod, mapulang kabayo. Lumabas na yung kanyang tunay na kulay na hindi talaga siya mabait. Lumabas na siya talaga'y halimaw. Na ano pa, at walang ibang Diyos siyang kikilalanin kundi ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa ibang mga kinikilalang Diyos. At anong kanyang gagawin? Ano pa, at verse 4, ano pa siya'y nauupo sa templo ng Diyos. Ito ay kontrobersya Wala pang templo ang Israel ngayon. Paanong uupo yung Antichrist sa templo ng Diyos? Wala pang ang templo ngayon. Kita niyo po ba yon sa Israel? Wasak pa. Wala, Dome of the Rock, Wailing Wall. Sa taas ng Wailing Wall, naroon yung Al-Aqsa Mosque, yung Muslim, yung gintuang bubong. Tapos, walang templo. Pero sabi ng Biblia, ang Antichrist ay papasok sa templo at ipakikilalang siya ang Diyos. Paano yan? So, tiyak na yayariin muna yan. At pag niyari yan, kagulo yan. Imagine yung magpatayo tayo ng Baptist Church dito sa simbahan ng Katoliko dito. Sa San Lorenzo property. Magpatayo tayo ng extension sa San Lorenzo Church property. Anong magiging problema dyan? Magkakagulo yan. Why? Aba? Ay, doon na lang sa inyong kapitbahay. Lumampas ng kaunti ang bakod, nagkakaproblema na. Ay, lampas ang gabuhok. Bihira namang kagahaman nito. Gabuhok lang Isang sako hong buhok. Isang tonelada hong buhok kasi. Pero ang puntos, magkakagulo talaga sa Middle East, banda-banda na yan. Pagka tumigas ang Israel, ipayari na natin ang templo. Yari na Yari na ho yung mga gintong kandelabra, yung mga nasa sa Bible na binabanggit sa makabilang, yung mga muebles, yari na po. Ang inaantay na lang nila, yung bakang pula. Baka kayo may alagang bakang pula. Yung red heifer, yung bakang mapula, na kahit gaanong batik ay wala kang makikitang itim o puti, basta siya pulang-pulang baka. Inaantay lang nila yon. Sila po yung may pinapalaki, pag nalaki, nagkakabatik, nagkakaitim, nagkakaroon ng hindi pulang-pula, so nakakancel yung pagsusunog noon. Hindi kasi sa Biblia, pag may pulang baka, susunugin at yung abo ay ilalagay sa mga pundasyon. Yun ang kanilang ritual ginagawa. So wala pa yung bakang pula. Baka kayo may alaga diyan. Inyo pa. Bakang pula. Ano yan? Corn beef. Marami namang food color. Anyway, so yan po yan. So siya ay the man of sin. Okay, next po. Atin lakdawan na muna yan. The son of perdition. Ano ba yung perdition? Sa 2:3,
anak ng kapahamakan. Okay? So siya ay mapapahamak at siya ay magpapahamak sa maraming tao. Siya ay mapapahamak kasi ultimately ang Antichrist naman ay sa impyerno ang punta, pero marami rin siyang ipapahamak. Number 6 na pangalan niya. That wicked, 2 verse 8. Tingnan po sa King James Bible. Ang pagkagamit dyan ay capital W. And then shall that wicked be revealed. Ang tawag dyan ay ang tampalasan. Napapatay ng Panginoon Jesus ng hininga ng kanyang bibig. Hindi po mabaho ang hininga ng Panginoon. Sadya lang ang bakterya ay takot sa mabangong alkohol. Di ba ganun yan? Pagka miski mabangong alcohol, galit dyan ang 99.9% of germs. So, ang ibig sabihin po nito, magkakontra talaga sila ng ating Panginoong Jesus. Pero ang tawag sa kanya ng Biblia, ang tampalasan. Next. Yan yung binasa natin. Yung kanyang famous na tawag, the Antichrist. Kaya Antichrist, sa talaga kakontra ng ating Panginoong Jesus. Yan po ay tao. Kung sino yan, maraming speculation na ginagawa. Pero mahirap po tayong sumama doon sa ganung mga trend. Dati naisipin si Barack Obama, ang mga papa. Ako'y nag-iingat na tayo mag-join sa ganon. Kasi wala mang pinangalanan ang Bible. So ang atin ay kumbaga general view. Sino siya? Baka makalala ka, ang Antichrist is ganito, ay biglang namatay yun. At hindi na nabuhay. So mahirap basta ng ganon. So ang atin na lang ay ano ba yung kanyang mga katangian? Next po. The Antichrist. Yan. Ito yung pwede nating malaman. The nationality of Antichrist. Ano ang kanyang nationality? Si Kibuloy ay hindi pa yan ang mismong Antichrist. Dahil mahilig siya sa babae. Ayon sa mga ulat. Ay si Antichrist ay hindi mahilig sa babae. Baka sa lalaki. Yan po yan. Ano ang kanyang nationality? Ating basahin. Sige po, ating sabay-sabay. The Antichrist will arise out of and rule over the revived Roman Empire. He is the prince of all people who destroyed Jerusalem after Christ's death. Daniel 9:26 to 27. This, of course, was Rome. Therefore, ayon sa mga nag-aaral ng Biblia, ang nationality ng Antichrist ay probably European. 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 Di po ba ay ang huling imperyong nabuhay sa daigdig ay ang Roman Empire? Yung Roman Empire, di ba yan po ay Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, then yung huli ay ang Roman Empire sa Western world. Kasi siyempre, sinagingis kan, iba naman sa Eastern. Pero yung nakafocus ay sa Western world, ang ring sikat ay ang mga yan. Hindi nyo ba alam, ang Roma ay bigla nag-collapse ng bigla. Yung nag-collapse po ang Roma, yung Roman Empire, bigla siyang bumagsak ng, kaya nga may Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. Akala ko dati ikantang pambata. Hindi. Siya ay paglalarawan ng pag-fall ng imperyo ng Roma na parang itlog na nagpatak na lahat ay gusto siyang buuin bilang isang imperyo pero hindi pa rin mabuo. Pero mabubuo sa panahong ito. Kaya po sa Bible, ang Antichrist ay dyan manggagaling sa Europe. May European blood. Possible, ito yung malapit sa mga Jewish din. Bakit, Brother Henry, Europe? Kasi ang Roman Empire po ay ang Europe ngayon. Yung European Union. Kung yung titignan sa mapa ng inyong mga, yung sa world map, saan ba nakasituate ang Roman Empire? Ano yung mga bansang sakop niya dati? Ay di yung European Union today,
So, ibig sabihin po, most probably, dyan lalabas yan, yung maglilid na ng mundo. Eh kung sino, ay mahirap pong mag-conclude. Pero, ano gang connect niyang Brother Henry sa atin? Hindi niyo po ba alam na ang nangyayari sa Europa ay nakakapekto sa Amerika at ang nangyayari sa Amerika ay nakakapekto sa Asia, sa Africa at sa ibang kontinente ng mundo. Laging Europa ang nag-i-start ng kagandahan o kaya ay kasamaan. So, sa kasalukuyan, ay medyo mahirap pa. Pero may European Union. Alam niyo po ba yung European, yung EU? Tinatawag yung Euro. Tingnan, sila lang ang grupo ng bansa na iisang pera. Euro. Tama? Ang Amerika ay may dollars. Eh, siyempre, isa naman siyang bansa. United States of America. Pero ang Europe, iba-ibang bansa, tama po ba? Baka ako nagkakamali. Ang British lang ang nag-exit. Bumalik sila sa pounds. Pero yung Portugal, Spain, yung lahat ng mga bansa within European Union ay euro ang currency. Tama? Tama? Di ha? Yun yung, alam ko, yung valuation nila magkakatulad sila. At yun, nagkakagulo doon. Inaatake ang mga farmer. Okay, may issue sila dyan ngayon. Pero ang puntos natin, mula diyan, lalabas siya ang Antichrist na yan. Kung sino ay inaabangan ko din. Pero mahirap manghula. Mahirap hulaan kung sino yan. Okay? So, yun po yung kanyang nationality. Next. Ito yung lalakdawan na lang natin. The Old Testament types of the Antichrist. Si Cain, by his murder of the chosen seed. Ito po yung pwede nyo mabalikan sa inyong, sa ating, para tayo lang makalakdaw dyan. Ano sunod din yung topic sa Old Testament type? Ineng. The reign of the Antichrist. Sige. Hindi, atin lang hapiyaw ng konti yung kanina. Ibalik mo ng konti. So, si Cain, atin lang lalakdaw na po ha. Si Cain, yun yung parang kanyang picture ng Old Testament. Next. Si Nimrod. Yan, ito. Pwede itong magamit talaga. Sino ang nagbuo ng Tower of Babel? Si Nimrod. Okay? Ano yung Tower of Babel? Yun po yung tore na taas. May binubuo ang Saudi na the line ngayon, yung NEOM. Nakikita niya, mahilig sa engineering. May binubuo silang city na ang 9 million pagkakasahin sa isang parang box na dire-diretso. Na ang taas ay mataas pa sa Eiffel Tower ng dingding at puro bubog yun. May binubuo ang hari ng Saudi. Tinatapatan ng hari ng kabila, UAE ba yun? Na ang kanya may parang pyramid, yung ziggurat. Yung sinuunang parang pyramid na paikot. Nakakaiba din. Talagang nagtatapatan yung mga prinsipe at mga hari na papagalingan ng strukturang ipapagawa. Para mga paraon, may mga piramide. So ito namang modern day, si Nimrod ang nagpayari, siya ang nanguna sa pagpapabuo ng Tower of Babel. Na anong gusto ng Tower of Babel? Abutin ang langit, magkaisa ang lupa. Nabubuo na uli. Ang mundo ay nagkakaisa, kaso lang, para labanan din ay ang ating Panginoon. Kaya si Nimrod ay simbolo ng dati ng Antikristo na darating. Number 3, si Farao. Si Faraon, simbolo rin niya ng Antichrist. Why? He oppressed God's people. Number 4, si Korah. His rebellion against Moses. So, rebelde siya sa bayan sa lingkod ng Diyos. Number 5, si Balaam. Si Balaam ay yung gustong sumpain ng Israel. Number 6, si Saul. Pinakikialaman niya ang priesthood. Okay, pinaunahan niya si Samuel sa paghahandog. Number 7, si Goliath. Inaatake niya ang bayan ng Diyos at mayabang siya. Number 8, si Absalom. Gustong agawin ang trono ni David. Number 9, si Jeroboam. Gumawa siya ng salit na magpunta ng Jerusalem. Nagtayo sa Samaria ng estatwa ng baka. Dito lang kayo sumamba. Huwag na kayo punta doon kay Rehoboam. Then si Sennacherib. Ito yung minumura ang Diyos at sabi kayo sumuko na at paiinumin namin kayo ng sarili nyong ihi pag hindi kayo sumuko at yan yung pinatay din ng Panginoon. Then si Nebuchadnezzar. Ito lalo yan. Siya yung nagpayari ng estatwa na lahat ng tao ay sasamba. Ang hindi sasamba itatapon sa pugon ng apoy. Number 12, si Haman. His plot to exterminate the Jews. Inyong pansinin, lahat ng mga binabanggit natin ay galit
sa bayan ng Diyos, yung mga yan. Okay? Okay, si Hitler, mala anti-Christ din yun eh. Antiochus Epiphanes, by his defilement of the temple, yan ginawa ni Antiochus Epiphanes dati sa history. Meron pa? Wala na. Okay? At sa modern day history nga po, ang mala anti-Christ din ay sina Adolf Hitler, sina Benito Mussolini, ang mga diktador na nabuhay na ang inaaway ay ang bayan ng ating Panginoon. So, ngayon, alam na natin ang kanyang nationality, pangalan niya, nationality, ito po yung kanyang reign, yung kanyang paghahari. Okay, the reign of the Antichrist. The time period of his rule. Kagaling ng Bible yan, nakasaysay na. Hindi na tayo magugulat. Sana naman walang maiwan sa tribulation, ha? At least pag naiwan ka, alam mo na to. Na merong lalaking sisibol, di yan na hahangaan ng lahat. So huwag kang magpapatatak ng kanyang mark of the beast. So, ang tao na may magpapalagay sa ulo ng gayon, meron na. Di ba? Naging matagumpay po yung first human na pagkakabit sa ulo ng Neuralink ni Elon Musk. So kung naging matagumpay yan sa una, parang cellphone lang yan eh. Hindi ako magagamit niyan. Pero ngayon, lahat meron na. You see? Yan hipagay-angay lang pa, utay-utay, kutib-kutib. At isang araw yun ay nasa ulo na. Ikakabit na lang yung microchip sa ulo at sa kanang kamay para, di wala ka ng mga dalang papers, madali na ang transaction sa lahat. Mahimatay ka dyan, kilala ka agad kung sino ka. Ano yung blood type, taga saan ka, lahat ng iyong documents nandyan na. So wala ka nang bitbitin. Pag nagpaparenew ng lisensya, wala na. Dala mo lang yung kamay mo at noo mo. Di, easy. Pag nawala ang inyong mga anak at may microchip, madaling ilocate. Itatriangulate lang. GPS, satellite, bata. Triangulate, gamitin yung triangle, nasasan yung dulo. Ayun, malulocate agad. So, napakaganda ng technology ito. Magpapalagay na po ba kayo? Ganda po yan. Para may tracking device, safety, hindi kayo madudukutan. Why? Kasi nakabaon sa balat ninyo ang inyong pera. Miski hold upin ka, ay di scanner ang dala, tut. yung parang binabaril sa barcode. Pero paparayan tayo sa ganyan. In the near future, paparayan. May mga bansang by 2030, wala nang cash na gagamitin. Miski may cash ka, they don't accept it. We need card. Hindi rin nila gusto ang card kasi pwedeng ma-snatch ang card, ibaon sa katawan. Biometrics. Parang your body is your ID. Kaya nga may mga biometrics na ngayon sa company, fingerprint, iris scan, voice. Isang araw, pwedeng i-duplicate yan. Kaya ibaon sa katawan ang chip. Ay bakit sa noo? Ay kasi pwedeng putulin yung kamay. Ay yung noo. Putulin yung noo. Mahirap. So, papunta tayo dyan sa ganyan. At anyway, ang mundo natin sadyang yan eh. So the time period, kailan ba mangyayari siyang mamamahala? Anong sagot ng Biblia? Ating nga pong basahin. Ready, read. The time period of His rule is during the Great Tribulation just preceding Christ's return. Matthew 24. Mahabang basahin lahat yan. Pero may binabanggit po dito sa Matthew 24 na ito yung panahon na siya'y dadating. Parang siya ang tagapagligtas ng sanglibutan. 15. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pagitan ng propeta Daniel, natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Kung magkagay magsitaka sa mga bundok ang nasa Hodea, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng bagay sa loob ng kanyang bahay. Ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng balabal. Datapat sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o Sabbath man. Sapagkat magkakaroon ng malaking kapighatian na hanggang hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanpaman. At malibang paikli ng mga araw na yon, yung tribulation period, ay walang lamang makaliligtas. Datapat dahil sa mga hirang Israel, particularly, ay paikli ng mga araw
na yaon. Kaya nga kung may masabi sa inyong, oy, narito ang Kristo, o naroon, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat magsisilitaw ang bulaang Kristo, bulaang propeta, magpapakita ng dakilang tanda at kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Narito, ipinagpapauna ko ng sinabi sa inyo. Talagang ang Panginoon may warning sa mga tribulation saints na, ay, mag-ingat kayo ha, hindi pa ako yung dumating na yan. Ako'y darating pa lang. Pero napaka-charismatic talaga, yung nakakalito siya. Aakalaing mong ito na ang tagapagligtas. Kaya, during the time, kaya lang mahahalatang siya hindi, dahil bakit aaway niya ang bayan ng Diyos? Aawayin niya ang Israel. Kaya mahahalatang, parang batari, kakaiba. So mahahalata siya. Di yan. Next po. Nandyan. The extent of his reign ay gaano kahaba ang kanyang term? 7 years altogether. Pero, yung talagang kanyang complete power ay 3.5 years lang po. Mahaba din yun. Gaano katagal ang mayor? 3 years. Ito po'y, pag masama ang mayor, yung tatlong to, kung tagal ng pamamahala na rin. Hindi pa mamatay Di ba? Pagka masama na may minuno, tagal na rin, hindi pa, wala ka nang aambus dyan mga NPA. Taray, pauna na. Wala wala tayong magagawa. Imagine nyo ito, yung first 3.5, mahirap na. Pero, balabalang may kapayapaan. Sa last 3.5, lalabas na ang kanyang tunay na kulay. So, ang haba ng kanyang pamahala, 7 taon din kung pagsasamahin. Yung isa ay mukhang mabait. Yung other part ng coin, yung tunay na siya, ay mahaba din. 3.5 taon din. Na pamamahalaan niya ang lupa. Mahirap yan. Tayo na COVID ng 2 taon na naka-lockdown ang daigdig. Kaya Kaya. Kinakausap ko yung mga pulisik, ako'y katulad ninyo. Ang inyong chine-checkpoint ay yung mga lang face mask, walang vaccine. Yung mga droga dyan, di na, paikot-ikot na. Kasi may mask. Okay na, lampas na. Hindi mo alam mo, may bit-bit na pala yung marijuana o kung ano man. You see, kaya pagalawin lang ang mga nasa armed forces, yung may mga armas. Talaga ang tao yes boss. Di ba? Kaya. Antayin ko'y kaya talaga. At napatunayan nung nagkaroon ng pandemic na yan na kayang ikontrol ang mundo. So, itong lalaking ito, kaya talaga niya. Alam niya kung paano ngayon kokontrolin, Brother Henry. Nabalitaan niyo na po ba ang issue ngayon sa Europe about food? Anong issue ngayon sa Canada? Food. Mayamang bansa, namumroblema sa pagkain. Ang food bank ng Canada ay nababa. Akala nyo, pag nasa ibang bansa, matibay ito. Dati. Ngayon, hinahawakan na rin yan ng mga globalists. Why? Lahat ng farm, gusto ng globalization, ng mga globalists makuha na. Kaya nga, sinusunog na nila. Pag nasunog nila, gamit yung death ray nila na iniimbento, di yan magiging ng property ng government. Wala nang titira dyan. No man's land. At tatanaman nila yun ng kung ano-ano. Kaya darating ang time na lahat ng kakainin ng tao ay GMO na. Genetically modified. Naibina na yan sa Russia. Yung genetically modified, yung nasiya pa ay malalaki na. Hindi kita natin kinakain ngayon. At ang labanan ay he who controls the food controls the world. Nuhayin nyo na, ang may control ng pagkain, control niya ang daigdig. Look at Joseph sa time ng Egypt. Sino ang nasusunod sa Ehipto? Siya. Bakit siya nasusunod? Siya ang may hawak ng gatang ng Ehipto. Pero maganda lang yung ginawa ni Joseph. I-apply niyan sa ating dadating na panahon. Nasasaga nga ang mga pagkain. May i-control lang ang NFA, wala na magawa ang tao Wala. Tapos ngayon, wala pang gusto magtanim. Wala. Katamadan na ang nairal. At sadyang pinatatamad po ang tao. Magtanim na lang kayo ng Plants versus Zombies. Yung hindi mo makakain. Totoo, hindi po yan aksidente, hindi po. Okay, yung Yan ay aral.
Lahat ng nangyayaring ito sa mundo'y aral ito. Ito ay napag-aralan na nila. Ako'y bago pang Baptist 2002. Nabasa ko na ang librong ito. At ngayong ako'y 2024 na. Ay nakikita ko yung nasulat doon na sa librong yun nangyayari talaga ngayon Opo, yung kanilang plinano, no ako'y bago pang Baptist. Hindi sila nabitaw na hindi nangyayari yung kanilang plano. Yung pagpapabobo sa mga bata, hindi yan aksidente. Sinasadya nila yan. Kasi madaling utuin ang walang alam. Madaling kontrolin ang hindi nag-aaral. Kaya ang tao, opo, tsaka po, amen. Para kang ano lang, yung nasa kumpanya, tak, 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 tak. Hindi mo na iniisip yung nangyayari. Basta ikaw tornilyo. Hindi mo na iniisip, saan ka ito pupunta? Hindi na. Para kang control na. Ganyan ang kanilang gustong gawin talaga. Ay. Aha. Kaya yung pagdami daw ng kaalaman ay pagdami ng kalumbayan ay totoo nga. Buti pa hindi ko nalaman. Dahil alam ko na, ay di, yan na. Nakikita ko nga. But anyway, lahat naman ay under ng sovereign control of God yan. Lahat naman ay magbabackfire. Pero, yung pantaong pananaw, nakikita mo yung human side, yung level ng tao, talagang may mga taong ang demonyong nasa sa likod nila. Mayaman po ba ang daigdig? Napakayaman. Ba't maraming gutom? Nasaan ang pagkain? Ay di tinatapon lang. Ang dami. Sadyang gusto nilang patayin nila yung mga mahihirap. So anyway, masyadong malalim pang aralin yan, yung conspiracy yan. Pero anyway, next. Lent. The extent of his rule, gaano kalawak ang kanyang pamamahala? All the world. Posible ba na merong, yung Pilipinas kami ay may bansang, aming bansa. Hindi ako naniniwala. Ngayon, ay may tinatawag na borderless world. Binubura na ang mga boundary ng daigdig. Inuumpisa na sa Amerika. Ang daming immigrants na dumadaan sa El Paso, Texas, sa Eagle Pass doon, 100,000, 3 milyon, 2 milyon na immigrants na illegal na nakakapasok sa bansa. Yung galing Afghanistan na tumakas doon, gustong dalhin sa Pilipinas ang iba. Nabalitaan niyo yun? Hinarang Jaime Marcos. Gustong dalhin dito. Anong kanilang ginagawa? They are breaking culture. Paglalahok-lahokin ang tao. Para yung identity mo na, I am a Filipino. Ano yung Filipino? We are the citizen of the world. The new world order. Wala nang, ako ay Pilipino. Wala na. Buburahan yan. You are citizen of the world. Yun. Hindi yan aksidente. Yung pagtatanggal ng distinction ng bawat bansa, yan ay planado lahat po yan. Why? Kasi ang extent na pamamahala ng Antichrist, hindi pang Europe lang. Hindi pang Africa lang, buong daigdig. Kung lahat ay may identity pang, ako'y ganare, paano mo kukontrolin yan? Pero yung mapaniwala mong, tayo iisang lahat. At mahal ko kayo. I love you all. And I will serve you all. We are the people of the new world. The old world has passed away. Behold, all things are become new. Di ba? Kasi nag-rapture na Ano sasabihin ng Antichrist? Yung mga nawalang yun ay, malungkot mang sabihin, ay hindi bagay sa bagong quantum leap na ito ng kasaysayan. Kumbaga, nung unang panahon nag-evolution, nawala mga ang Neanderthal, nawala na mga Zinjanthropus, Ramapithecus, at tayo na ang bagong linyada ngayon. Ang people of the new world. At lahat i-agree. Why? Siya ay napakamakapangyarihan, napakatalino, hawak niya lahat. Kaya kinikinita-kinita ko na ang kahibangan ng lalaking yan isang araw. He will rule all people, nations, religion. Pwede ba magsama ang religion? Opo, yari na ang building dyan sa, di ko alam, sa Dubai o yung may simbahan ng Kristiyano, templo, may simbahan ng Islam, at may simbahan ng Judaism. Sa isang Muslim country, tinayo. Possible ang tatawag na ecumenical world religion. Wala na dapat doktrina. Magmahala na lang tayo sa isa't isa. Amen? Amen. Yung wala lang sa doktrina, amen. Yan, hibang ka. We need to love in the truth.
Pero yan po yung mantra ng mga relihiyon ngayon. Magmahal na tayo. Tayo may iisa. At yan igagamitin ni Antichrist. And the entire world economy, Revelation 13:17, ang walang tatak. Kaya magkakaroon ng one world currency, one world religion, one world government. Yan ba, Brother Henry, talaga ito totoo? Tingnan po sa $1 bill. Sino rito may dollar? Check nyo po mamaya. Yung nakasulat sa dollar, sa ilalim nung triangle na may mata, pakita nga dyan sa TV para lang makita. Ito talaga niyayari na nila. Talagang isineset nila yung stage sa paglanding nitong Antichrist na ito. At wala tayong kamalay-malay. Walang kamalay-malay. Wala. Sige, habang hinahanap, ilan ba yan? Tapusin na natin. Ayan yun, nakalagay, yung the source of power, habang hinahanap nila, Satan. Bakit sa ganun, Kuya Henry, kakarismatic, Brother Henry? Ay may Satanas sa kanya. Ang lupit nito. Kaya ako may napanood na movie nung kumamay sa kalaban. Napanood niyo yun? Yung kumamay si Antichrist sa kalaban. May kamandag na lumipat, mamay pinuntahan yung puso. Patay. Why? Sabi ng Bible ang kanyang kapangyarihan ay galing kay Satanas. At sa time na yun ng tribulation, si Satanas ay bangaw na pinaligawan ng Diyos. Yan. Nasaan yun? Sa likod. Likod ng dollars. Kasi bihira po ako makahawak nito kaya hindi ko may describe. Ang aking mga pipisuhing Rizal. Yung likod niyan. May likod ba yan? Back of the $1 bill. Yun na. I-translate nyo nga yung yan. Yung nasa ilalim, Novus Ordo Seclorum. Parang Latin ho yan Latin term yan na New World Order. New World Order na merong isang namamayani, yung triangle na may mata, the all-seeing eye. Merong isa na nakatingin sa lahat. Kaya nga merong Big Brother na palabas. Di ba? Nanood ka ng mga Big Brother? Pinoy ako, Pinoy. Experiment yon kung paano ang tao kumikilo sa isang environment na lahat ay may camera. So papunta talaga tayo dyan na merong all-seeing eye. Paano? Si Satanas naman hindi omniscient, omnipresent. Ano kanyang gagamitin? Di technology. Kaya ngayon may 4G, 5G, CCTV, lahat. May maliliit na mga spy camera na nakabaon sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. Hindi nga kasi siya omniscient. So kailangan niyang, paano niya mamomonitor ang daigdig? Di may mga drone, may satellite, may mga gayang technology, mga pakinig na. Alam niyo yung fingerprint ng ating kamay, kaya nang kopyahin sa tunog. Kung paano mo sinaswipe ang cellphone mo. Yung fingerprint, mukhang safe. Yan pala sa tunog, pagka nagsaswipe ka, ay meron kang may tunog yan. At nakukuha na ang pattern nito. Kakoy, natunog, yung tunog. Ayun na lang tanda, yung gayon, kahirap mo nang i-trace. Yung gayon, yung diin. Meron po yung technology ang China, yung tunog ng iyong kamay. Pag nagsaswipe ka ng cellphone, kaya na nalang basahin ang iyong ganere. Kakoy, anong tindi ng mundong are? Kaya minsan ako'y naimig sa cellphone magsisi ka na ng kasalanan mo. Kasi baka may nakikinig. Di ba? Ginagamit nila yun yan. Ayan po ang ibig sabihin ng Novus Ordo Seclorum. New Order of the Ages. Hindi talaga bago yan. Matagal nang pinaplano nilang i-reset ang mundo. At walang bago sa silong ng langit. Psalm chapter 2, nagkakaisa ang mga kings na lagutin ang tali ng Panginoon at ang Diyos may tatawa lang sa langit. Why? Kasi ultimately, magko-collapse. Kaya sa hula ng Biblia na naginip si Nebuchadnezzar, ginto, silver, bronze, iron and clay, ano nangyari? May nakita akong bato na natapyas sa bundok na hindi ginamitan ng kamay at ang boulder na galing sa bundok ay tumama sa paa ng estatwa at ito'y naguho at dinala ng hangin at yung boulder ay naging isang malaking bato. Anong ibig sabihin nun? Ang mag-e-end kay Antichrist ay the coming of the genuine Christ.
basag lahat ang kanyang yaan. Kaya nakakatuwa din naman, yung tinutukoy ko pong haring yan, gold and ay putik at bakal ang kingdom niya. Ano yung putik at bakal? Tubig at langis. Ang kanilang kingdom, may part na solid at may part na fragile. Yan po ang kanyang kingdom. Kaya, only kingdom of Christ will stand forever. Okay, hanggang doon muna po ang ating pag-aaral about that man. So, kung sino siya, kaya po pag nanonood kayo ng inyong mga cellphone, hindi po naman masamang kayo ay sa balita, ay manood din. Wag puro yung mga mumurahin sa Shopee o sa Lazada. Walang problema yan. Pero maganda rin inyong